Yan. So paunawa lang po sa ating mga poging at magaganda na tok-tok operators, no? Ito po ay isang riders orientation. Kung meron po tayong concerns regarding pa rin sa inyong portal or kung paano kayo magiging tok-tok operator o yung kung paano yung pagiging operator, no? Mga ka-tok-tok operators, may gisuyo po ako. Hindi po kasi ito yung tamang room para sagutin ang inyong mga concerns, no, regarding po dyan, no. So, meron po tayong hotline na pwede natin tawagan or pwede po kayo mag-email sa hello@toktok.ph or meron po tayong orientation, mga ka-tok-tok ng operator. So, pwede kayo mag-join ulit doon at doon itanong inyong mga katanungan para at least po, mas masagot kayo, no. Masagot yung inyong concern at matugunan kagad. Okay ba yun, mga ka-tok-tok operators? Yan. So, umpisahan na po natin, no? Mga ka-tok-tok, para makarami tayo. So, ngayon, bago tayo mag-umpisa, mga ka-tok-tok operators, nakikita po ba yung screen ko sa inyo? Nai-share po ba? Naka-share? Tama po ba? Yan. Okay. So, bago tayo mag-start, mga ka-tok-tok riders, mga ka-tok-tok operators, paalam na po namin, we would like to inform you that this presentation is being recorded, no, for quality purposes. So, mga ka-tok-tok na nare-record po talaga namin itong ating orientation para at least po may mabalikan kami at mapa-improve pa namin lalo ang aming pag-orient sa inyo, no? And then also, you don't have to take video recordings po because you will able to access these training videos, no? After po neto, mga ka-tok-tok operators, lalo na po sa inyo, hindi nyo po kailangan mag-record neto, no? Kung kayo po ay magdidesisyon na kayo po ang magte-training ng inyong mga riders, pwede naman po, no? Kung magre-request po kayo ng ganitong slides, mag-email lang po tayo sa hello@toktok.ph, no? Para at least mabigyan kayo. And then yung mga video naman po na tutorial, makikita nyo naman po sa inyong mga portal. Okay? Maraming salamat po. If you have any question po, please list down and we will entertain after the training. Kapag may mga katanungan, mga ka-tok-tok riders, ka-tok-tok operators regarding dito sa ating orientation, list down nyo po muna. After po na itong training natin, bibigyan ko po kayo ng 10 to 15 minutes para po mag-question and answer portion tayo, no? Yan. So may nag-join pa din. Ang dami na. Baka umabot tayong 1,000 ngayon. Okay. So start na tayo, mga ka-tok-tok. Ready na ba? Yan, ready na po tayo, no? Ngayon, mga ka-tok-tok, no? So, marahil last year, sa atin, marami nang nakapanood ng video ng kamukhang-kamukha ko na si Alden Richard, no? At si Miss Maine Mendoza regarding kay Tok-Tok, no? Sa mga social media platform, Facebook, mga ganyan. So, marami na nakapanood sa atin, no? Para mas makilala pa natin kung sino ba raw si Tok-Tok. Tok-Tok is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier. Without the hassle of going out, ika nga nila, negosyong napapanahon. So napapaisip tayo, mga ka-Tok-Tok riders, negosyo, hindi naman ako magre-negosyo eh. Magra-rider ako, mga ka-Tok-Tok riders, dito po sa Tok-Tok para ka nagne-negosyo. Kasi ikaw ang nagbebenta ng iyong serbisyo. Di ba? Para ka na rin nagsisales. Binibenta mo yung serbisyo mo. No? Kapag maganda ang serbisyo mo, maganda ang benta mo. And also, mga ka-Tok-Tok, isa po ito sa pinaka-in ngayon na negosyo, no? Yung delivery service. Gawa nung nagkaroon tayo ng pandemic. No? So dito kasi kapag ka-pandemic, iba natatakot ng lumabas, wala nang oras lumabas, o wala na talagang kakayanan lumabas ng bahay nila. So tayo ang gagawa nun, mga ka-Tok-Tok riders. Okay ba yun, mga ka-Tok-Tok? Yan, so okay na okay, no? So, punta na po na tayo dito sa ating mission. Ano ba ang mission ni Tok-Tok? So, the mission of Tok-Tok is to offer the high-quality pickup and delivery services that are responsive to changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. Yun, mga ka-Tok-Tok, no? Yung po ang mission. Yung matulungan natin, yung kapwa natin Pilipino na mapadali ang mga pamumuhay nila, no? Ibig sabihin ng mga ka-Tok-Tok, i-offer natin yung pinakamataas na kalidad ng pag-pick up at pag-delivery, no? Gaya ng nabanggit ko kanina, ka-Tok-Tok, no? Yung mga taong wala nang talagang kakayanan lumabas, walang oras, or takot na lumabas sa mga bahay nila, no? So tayo ang gagawa nun para sa kanila, para at least natulungan natin sila at mapadali ang pamumuhay nila. Okay ba yung mga ka-Tok-Tok riders sa ating mga mission? Yan. So ang vision naman natin, ka-Tok-Tok, no?
TokTok envision itself as a preeminent national and international leader in the courier industry. Wow! Diba mga ka-TokTok, parang iniisip natin, napaka-ambisyoso ni TokTok. Pero hindi po, no? Talagang gusto po natin gawin yan na maging number 1 tayo, maging leader po tayo ng courier industry dito sa Pilipinas. Siyempre, kung paano natin gagawin yan, magtutulong-tulong tayo. Ikaw bilang TokTok rider, ikaw bilang TokTok operator, at dito syempre sa amin, sa TokTok team, no? And also mga ka-TokTok, no, be a conduit in providing earnings to as many Filipino and foreigners alike, no? So makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho, dagdag pagkakakitaan sa ating mga kapwa Pilipino at kung sino man, no, na gusto mag-join dito sa atin sa TokTok, no? Kaya saludo po ako sa ating mga TokTok operators, no, kasi isa po kayo, no, sa nagbibigay, no, ng dagdag pagkakakitaan sa kapwa natin, no. So palakpakan natin ang ating mga operators. Kudos po sa ating mga operators na nag-apply dito sa ating sa TokTok, kasi kayo po isa sa nagbibigay ng extra pagkakakitaan, no. Next mga ka-TokTok, no, pag-usapan naman natin, no, yung men behind TokTok. Sino-sino ba ang mga tao sa likod nitong TokTok, no? So makikita natin dito, no, yung mga founders natin, yung mga nagpopogian, no, mga award-winning entrepreneurs, sila Boss Carlito Macadangdang and Boss Jonathan. So yan, di ba? Yun yung mga bossing natin na nagpopogian gaya ko, no, mga ka-TokTok. So mga ka-TokTok, no, marahil yung iba sa inyo dito kilalang-kilala na to, at yung iba dito sa atin medyo hindi pa familiar sa kanila. Pero para mas makilala natin sila, ito po yung mga kumpanya po na kinabibilangan nila. Unang-una po dito, yung JC Worldwide, no? So meron silang mga brands gaya ng Burger Factory, Potato King, Siomai King, Siopaw the King, Noodle House, Boy Bondat, Sergeant Sisig at Mambox. Yan yung mga nila, mga ka-TokTok, no? Yun yung isa sa mga kumpanya nila, no? At pinapa-franchise din po nila, no? Meron din po tayong tinatawag na JC Premier, no? Ninja Ion, yan, kilalang-kilala na rin yan. At yung sikat na sikat ngayon, yung copper mask, no? Kasi sinusuot yan ng artista, kaya kapag naka-copper mask ka, mukha kang artista. Nakapag-promote pa tayo ba doon ulit, mga ka-TokTok, no? So yan yung mga kinikere na product ni JC Premier, no? So meron din silang mga health and beauty products na makikita ninyo sa inyong mga screen. At ang huling-huli po, ito po yung tinatawag nating Cloud Panda. Isa po siyang IT company, no, mga ka-TokTok, no? So siya po yung gumawa din ng system ni TokTok. So isa rin po sa mga kliyente nila, sila Globe, sila Ferrari, Cher Mobile, Pure Gold, Project Mayo 7, Daily Mirror, Katuyings Cafe, at marami pang iba, mga ka-TokTok. So hindi na lang natin nailagay dito dahil hindi na kasya. Pero yan, isa po sila sa mga example na gumagamit ng IT solution ni Cloud Panda. So di ba? Goods na goods. So kilala na natin, mga ka-TokTok, no, kung sino man yung kung ano man si TokTok, yung mga brand ambassador niya or endorser nila. And nagkilala na rin kung sino-sino yung mga bossing ng TokTok at mga kumpanyang kinabibilangan nila, no. So pag-usapan naman natin ngayon, mga TokTok riders, no. So how does TokTok work? Paano ba gumagana ang TokTok, no? So bigyan ko kayo ng sample, no. Hindi naman siya nalalayo sa mga nauna na delivery service kagaya ng Lana Move, Mr. Speedy, Happy Move, o kung ano man delivery service na nakikita natin sa kalsada, no. Same lang rin po, yung customer will send package po, documents, food, gift, etc. Kung ano po ang gusto niya ipadala, no. Ang gagawin niya lang, magbo-book lang din po siya sa app, no. Pag-book niya sa app, i-confirm yan ng system natin, mga ka-TokTok, and then si system ino-notify yung rider. Okay? Si rider, ang gagawin lang, mga ka-TokTok, i-accept niya yung booking, pipick upin niya sa pick-up location, and then i-deliver papuntang dun sa location po ng ating recipient hanggang sa ma-receive na po niya yung booking. So, ganun lang kasimple, mga ka-TokTok riders. Ganun ka lang po kikita dito kay TokTok. Napakasimple. I-accept mo lang ang booking na gusto mo, i-pick upin mo ang booking, and then i-deliver po natin sa mga recipient. Di ba ganun lang kadali, mga ka-TokTok? Pagka meron kang ganyan at ginawa mo to palagi at medyo masipag ka, medyo madadagdagan at lalaki ang maiuwi mo sa iyong pamilya. Okay? So ganun lang po, mga ka-TokTok. Also, mga ka-TokTok, no? Pag-usapan naman natin yung ginawa ninyong registration sa ating website, or kung kayo man ay membro ng isang operator, ganito po yung ginawa ninyo, no? Tama po ako, no?
So kung ganito yung ginawa ninyo, mga katok-tok, meron lang akong ilang paalala sa ating ginawang registration. Unang-una na dito, mga katok-tok riders, no? Ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pag-deliver, no? Kasi ito po yung magsisilbing username mo sa TokTok application. Note, mga katok-tok, kapag nawala o nasira yung inyong SIM card or CP number, papalitan nyo po ito. No? Kasi hindi kayo makakapag-login kapag ibang number yung gamit ninyo. Ang gagawin nyo, mag-i-email lang po tayo sa help@toktok.ph para mapabago nyo po yung inyong numero. Ganon din po sa ating motorsiklo. No? Gamitin lamang ang motorsiklo na naka-register or yung iniregister po natin sa application natin sa TokTok. No? Kapag magpapalit po kayo ng motor na gagamitin, dapat pong ipabago ninyo ang inyong vehicle information kabilang na ang ORCR, mga katok-tok riders ha. Kung papaano yun, mag-email lang po tayo sa help@toktok.ph para po ma-request nyo na may pabago ang inyong vehicle information. Okay ba yun, mga katok-tok riders? Yan, okay na okay, no? So ngayon naman, mga katok-tok, no, pag-usapan naman natin, no? After ba netong aking orientation, ano na ang mangyayari sa akin? Yan. Pwede na ba akong bumiyahe? Okay, mga katok-tok, no? After netong ating orientation, makaka-receive po kayo ng SMS or text message na kayo po ay niwe-welcome sa TokTok dahil ang inyong application ay approved na. Okay? Marahil yung iba sa inyo dito nakatanggap na ng ganong no? Tama ba ako? So, marahil yung iba dito nakatanggap na, yung iba hindi pa. So, after neto, isa-isa po kayong ma-approve, no? Pero huwag po tayong mainip, mga katok-tok, no? Pagpaunawa nyo na po. Kasi every time na mag-a-approve kami ng 1,000 na katao, no? So, yun yung matatapos namin buong araw. Pasensya na po kayo, no? Pero, isang oras lang after nung approval na yun, may dadagdag ulit ng 1,000 mahigit. So, pagpaunawaan nyo na po kung medyo natatagalan ng yung aming pag-a-approve. Okay, pero yun po, pinipilit po namin at ginagawa namin ang aming best para lahat kayo ay ma-approve kagad. Okay? So mga katok-tok, no? After po neto, na-receive nyo na, dun sa message po ninyo, may marireceive po kayo na message and then may kaakibat po yun or may kasama yung link. Okay. So para saan ba yung link na yun? Kailangan nyo pong i-click to, mga katok-tok, para mapunta kayo sa Google Play. Okay? Sa Google Play, mga katok-tok, nandoon ang ating Riders app. Ina-download po natin yun. Okay? Pag na-download na, try nyo na po mag-login. So, ang pagla-login po, ilagay yung number niyo as username and then yung tawag dito, yung password na inilagay nyo rin doon sa ating app. Kapag nakapag-login na kayo, okay na po yun. Okay? So, pwede na ba akong bumiyahe? Mga katok-tok, after nun, na-download ko na, na-approve na ako. So, kailangan lang po natin i-submit itong ating pre-boarding requirements na nakikita nyo po sa inyong screen. And then also, yung requirements po natin na TokTok insulated bag. Okay? So, meron na po akong bag, nakapagpasa na ako ng mga requirements. Pwede na po ba akong bumiyahe? Isa na lang ang kulang mo, ka-TokTok riders. Okay? Yung tinatawag po nating top upload ng rider, no? Sa ating TokTok rider wallet. Kung paano yon, mamaya i-discuss ko po sa inyo, no? So, after nun, kapag meron ka, pwede ka na magbiyahe sa ating ang TokTok, no? So, pag-usapan naman natin ngayon, mga ka-TokTok riders, yung rider's image. So, sabi nga nila, ano ba talaga dapat ang itsura or imahe ng isang TokTok rider? So, sabi ng mga bossing natin, dapat kakaiba daw ang ating mga TokTok rider. Unang tingin pa lang, kahit nasa malayo, alam na TokTok rider yung nakikita nila, no? So, kung paano ba yon? So, dito natin nabuo ang ating tagline, no? Na yan yung kamukha ko. Na kapag TokTok rider ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos ka usap. So dyan natin nabuo ang ating tagline na dapat daw ang ating mga TokTok rider ay pogi. Kagaya ng mga bossing natin. At syempre, kagaya ko, di ba? Mga TokTok. So paano ba maging poging rider ng isang TokTok, no? Paano ba tayo magiging pogi? Simple lang, mga TokTok. Unang-una, okay, unang-una, di ba? Face. Unahin natin yung ating mukha, no? Always wear face mask and face shield. So, sir, sabi mo, pogi, ba't naka-face mask at face shield? Siyempre, mga sir, no? Nasa pandemic pa rin tayo ngayon. May virus pa. Dapat safe na safe pa rin tayo. Okay?
Next, mga katoktok, yung uniform natin or yung vest natin, kapag available na siya, keep toktok vest neat and tidy. Maintain your hygiene to avoid body odor. And then also, mga katoktok, wear black long sleeve or black undershirt para naman bumagay sa ating toktok vest. Next, belt and pants, mga katoktok, no? So, tighten your belts lang po. Avoid wearing loose pants and always wear dark colored pants to match our Tok-Tok vest uniform. And syempre, ito, yung palagi kong pinapaalala sa ating mga Tok-Tok riders na dapat po ay lagi tayo nagsasapatos. No? Huwag na huwag tayo magsusuot ng slippers or tsinelas or sandals kapag tuwing tayo magbibiyahe, mga Tok-Tok. Dahil ito po, unang-una, ay hindi po ligtas. No? And then also, hinuhuli po tayo. May batas po tayo dito, mga Tok-Tok, kapag ka nagsusuot ng tsinelas sa pagbibiyahe. So, dapat, lagi tayong safe. Magsuot tayo ng sapatos, no, mga katoktok. Next, katoktok, no, yung buhok po natin, no, maintain lang po na well-groomed para poging-pogi tayo palagi. No long hair po, no hair color, no hair dye. Okay? Next, work ID card. Kapag available na, mga katoktok, dapat lagi tayong meron, no? At suot-suot natin, no? Para naman, poging-pogi po tayo. No? And also, syempre, requirements to minsan sa mga subdivision, mga townhouses, or mga condo, no? Or building na papasukin natin. So, dapat talagi tayong meron. Next, yung ating mga kamay. Mga katoktok, keep your hands clean lang po. Wala tayong laging paghuhugasan, mga katoktok. Magbaon tayo ng ating hand sanitizer or alcohol para safe naman po tayo. At syempre, safe din po ang ating mga customer. Okay? Ngayon naman, mga katoktok riders, no? Alam ko naman karamihan dito, no, sa atin. Talagang veteranong na sa kalsada. Yung iba dito sa atin, miski lubak sa EDSA, alam na kung nasaan. Di ba? Pero syempre, dapat meron tayong konting refresher pa, no? Or ilang paalala pa sa ating mga rider para at least madagdagan ang kaalaman natin sa kalsada. So, sabay-sabay po nating panoorin itong ating rider safety tips and guidelines. Okay? Pangunahing layunin ng Tok-Tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Unang-una ang kaligtasan ng aming mga Tok-Tok rider bilang kayo ang puso ng company. Mga kaunting paalala bago tayo tuluyang sumabak sa delivery dito sa Tok-Tok. Alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit kumulang 86 accidents kada araw ang naire-report ng MMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay bibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidenteng ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging maging alisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language, pati na rin ang mga drivers, cyclist at ang pedestrian na nalalamang parating ka. Tignan ang mga left-turning vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay-hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at muka. Magsuot ng tamang helmet. Magsuot ng protective clothing na dinisenyo para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan ang aksidente at maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe ka, Tok-Tok! Yun, sa mga katok-tok riders, no? Ito po, palagi nating pinapaalala sa ating mga katok-tok riders na every time na sasakay tayo ng ating mga motor, iisipin natin mga katok-tok na meron pong nag-aantay sa atin na pamilya sa pag-uwi natin. So, laging ganon mga katok-tok, kaya lagi tayong mag-iingat. And then also, yung kaninang huling nabanggit na linya, no? Yung sumunod sa batas trapiko, mga katok-tok riders. So, sa pagsunod natin sa ating batas trapiko, no, mga katok-tok riders, syempre may iwasan natin dito, lalo-lalo na yung disgrasya. And syempre, may iwasan din po natin dito yung mga violation sa kalsada, no? Syempre, baka mamaya pag hindi mo to sinusunod,
doon lang mapunta yung pinaghirapan mo maghapon. So, katoktok riders, sundin po natin ang batas trapiko. So, ayan na mga katoktok riders, no, meron na tayong kahit papano knowledge sa ating tawag dito, sa ating basic, no, na rider tips and safety guidelines. So, pag-usapan naman natin ngayon mga katoktok. Magkaano ba ang kikitain ko dito sa TokTok, no? So, kumbaga, paano ba ako kikita? So, simple lang mga ka-TokTok, no? Yan, excited na ba mga TokTok riders kung magkano ang kitaan, no? So, ganito po tayo kikita kay TokTok, no? Mga ka-TokTok riders. Meron tayong tinatawag na base rate na 60 pesos, no? So, madali-daling sabi, mga ka-TokTok, kasama po dito yung ating, tawag dito, yung first kilometer na tinakbo natin. So, yun po yung kasama dito, no, katoktok riders. Kaya tinawag po nating base rate, no? So, every succeeding kilometer po, madadagdagan niya ng 5 pesos, no? So, meron tayong basic example dito, mga katoktok, no? So, ang pick-up location, Makati, and then nasa 13 kilometer siya papuntang Boni Serrano. So, ito yung computation natin na example. Yan, okay. Yan. And then kung nakikita ninyo sa inyong mga screen, nakikita nyo halagang 120 pesos ito, no, mga katoktok, no. So imagine, yan po yung kikitain nyo sa isang booking at kapag nakasampu ka, katoktok, pwede ka nang kumita ng 1-2. At lalo na katoktok rider, kapag ikaw ay nag-full time dito sa TokTok, so mas malaki pa ang kikitain mo. Okay? So mas maganda yun mga katoktok kasi matutuwa po, no, ang ating kapamilya, lalo na yung mga may asawa na rito, no, yung mga misis natin. Sasaya kapag nadagdagan yung maiabot natin sa kanila, no. So okay na okay yan. Goods na goods sa kanila yan, sa mga misis natin, mga katoktok. Ika nga nila, happy wife, happy life para sa ating mga mister. So dapat ganyan mga katoktok, maging positive tayo at madagdagan ang ating kikitain, no. So next naman katoktok, no, pag-usapan naman natin paano ba gamitin ang TokTok Rider app, no. So panoorin po natin to. Welcome sa TokTok! Alam kong gusto mo nang simulan ang pagbiyahe. Kaya naman tuturuan kita kung paano ginagamit ang TokTok Rider app. Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhing nakabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pan text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong TokTok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili. Makikita mo rito ang kumpletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain. At kung kanino mo kokolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang On My Way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuhanan ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang On My Way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient ay pindutin ang I have delivered the item at lalabas muli ang camera para makuhanan ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Di ba madali lang? Ngayon ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. Yon. So ganun lang po kadali, no? Gamitin ang ating TokTok Riders application. Napaka-user friendly niya mga ka-TokTok at kapag medyo kinalikot niyo po ng konti, marami pa yan na features, no?
na pwede nyo pang makita, no? At soon, may mga idadagdag pa dyan na magandang features, no? So mga katoktok, no? Pag-usapan naman natin ngayon, ano-ano bang uri ng booking, no? Na pwede kong makita sa ating Toktok Rider apps. Unang-una na rito, mga katoktok, yung tinatawag nating ASAP, no? Scheduled delivery siya within the day. Next, mga katoktok, ang pwede naman nating makita rito, mga katoktok, no? Scheduled delivery or advanced booking. Tandaan lang po natin, no, may binilugan ako dito para makita nyo pong maigi, no. Tandaan nyo lang po, mga katoktok, suriing mabuti ang pick-up date at delivery date para maiwasan nyo pong mahuli o mas mapaagaan yung pagkuha at pag-deliver ng package ni customer. Okay? Kasi mga katoktok, kaya ganyan yung option nila kasi ibig sabihin yan lang yung available time nila para ibigay sa'yo for pick-up at saka i-receive ng recipient nila. Okay? So, tindihan nyo pong maigi yung ating date, no? Tsaka yung oras na nilagay ng customer. Next, mga katoktok, yung tinatawag nating express delivery, no? Ito yung, nagbayad si customer natin ng extra 40 pesos, no? Para i-rush or priority mo ang kanyang package, no? Pick upin mo agad and then i-deliver mo kaagad. And then kung makikita ninyo sa inyong mga babang screen, may napapansin po ba kayo dyan na cash on delivery? Meron po ba, tama? Yan. So mga katoktok, dito sa may baba ng screen, nangangahulugan po niyan, kaya cash on delivery, may aabonohan yung ating rider. Okay? Meron siyang aabonohan na halagang 1,000 dito, nakalagay, no? Pero katoktok, para lang sa kalaman ng lahat, ang pwede lang halaga, no, maximum amount na pwedeng abonohan ng ating Toktok Rider ay halagang 2,000 pesos lang po. Yes po, tama yung narinig ninyo. Hanggang 2,000 lang ang pwedeng abonohan ng ating Toktok Rider, no? So wag na po nating sana pumayag ang ating mga Toktok Rider na lalagpas pa doon yung halaga na abonohan nila. Okay? Kasi hindi na ganun ka-safe 'yon kung lalagpas pa doon. Okay? Next, katoktok, no? Okay. Pag-usapan naman natin, no, yung pag-update ng delivery status, no? So dapat mga katoktok rider, doon po sa ating application, dapat ina-update po natin ang delivery status natin. Lalo-lalo na yung pagkuha ng litrato, no? Kapag habang pinipick up mo yung item, picturean natin yung item. And then syempre, kapag pinapa-receive na natin sa recipient, dapat ma-picturean natin, no? And then also mga katoktok, no, ito yung ikakagulat ng lahat ng rider, lalo-lalo na kapag galing na sa ibang courier service. Every rider has a maximum of 8 ongoing orders. Ibig sabihin nun, mga katoktok, pwede kang mag-accept ng 8 booking, no? Nang sabay-sabay. Sabay-sabay, tama yung narinig nyo. Hanggang 8, sabay-sabay na booking, pwede nyo pong i-accept. Okay? This means that the rider continuously accept or pick up orders even he is in the midst of completing one. For example, mga katoktok, meron kang 8 booking na sabay-sabay na in-accept, na-deliver mo na yung 3, may natira sa yung 5. Okay? And then on the way, meron kang na-receive na naman na booking na alam mong sa dadaanan mo lang, mapipick up mo at on the way lang rin ang drop-off. Okay, katoktok. Pwede rin po yan, no? So, ganun kaganda yung system or yung riders app natin. Pwede kang magsabay ng booking at pwede ka pang makakuha ng booking on the way kung saan ka papunta. Okay? Next, katoktok, pag-usapan naman natin ang ating cancellation rules. Okay? Sa ating cancellation rules, rider who did 5 booking cancellation within a month will be automatically blocked in the system. Yun lang mga katoktok. Siyempre, mag-iingat tayo sa ating pagka-cancel. Pero mga katoktok, no, paalala ko lang, no, sa ating pagka-cancel dito, kapag valid naman ang reason ng ating pagka-cancel, okay lang po, no? Hindi tayo mapapasama sa 5 cancellation in a month na rules natin. Okay? So ano-ano ba yung mga valid reason? Mamaya tatalakayin natin kung ano-ano yung mga valid reason, no, na tinatanggap natin dito sa Toktok. Next, paano po mag-cancel ng booking kapag ito ay aking na-accept, mga katoktok? No? So, ang pagka-cancel, ganito lang po. Hanapin sa inyong ongoing deliveries, click nyo po yung cancel button, and then may lalabas na mga reason. Okay, tandaan nyo lang po, siguraduhin tama po yung napili ninyong reason or batay talaga sa kung ano yung nangyari. Paalala lang mga katoktok riders, huwag nyo pong uhulaan yan. Kasi kapag hinulaan nyo yan at nagkaroon na po ng
tinignan na po kung ano ba talaga yung nangyari or investigation doon sa inyong ginawa na pagka-cancel, syempre hindi na siya magiging valid kung hindi po tugma yung rason na inilagay ninyo. Okay? Kapag wala po sa pagpipilian, meron po tinatawag dyan na others. No? So click nyo lang yung others mga katok-tok. And then meron description box dyan. I-type nyo lang po kung ano talaga yung nangyaring cancellation, no? Kasi wala sa pagpipilian eh. No? May nagtatanong sa akin, sir, pwede pa dyan Tagalog? Yes po, okay lang para mas maipaliwanag nyo pong maigi. Kung ano po talaga yung nangyari sa ating cancellation. Para mas mabisa mga katok-tok, no? Kung meron kayong naitabing picture, attach nyo po dyan or yung video, pwede nyo pong itabi mo na yan para at least mas mabisa po yung ating cancellation reason. No? Next, mga katok-tok, no? TokTok Rider Wallet. So, paano ba ito gumagana? No? So, ito yung binabanggit ko kanina, katok-tok. Kapag meron ka na nito, okay na yung, okay na yung inyong pre-boarding requirements. No? TokTok Rider Wallet. Yes. Paano mag-top up? Mamaya, tatalakayin natin. Pero dito, tingnan muna natin kung ano ba o paano ba gumagana ang ating TokTok Rider Wallet. Anong gamit ng iyong TokTok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Yun. So, ganun lang po gumagana ang ating TokTok Rider Wallet. No? Tandaan nyo po, no, mga ka-TokTok Riders, hindi po tayo makakapag-accept, no, ng booking kapag hindi sapat yung ating load. So, mga ka-TokTok Riders, dapat natatansya mong maigi yan kung magkano ba yung kaya mong ubusin sa buong araw. Kasi mahirap na, nasa gitna ka ng kasarapan ng delivery natin. Tapos may nakita kang mga booking, hindi mo ma-accept dahil kulang na pala yung load. Dapat sapat na sapat yung load natin, no? So magpa-load na po kagad tayo, no, bago tayo bumiyahe. Para at least, hindi na tayo maabala, no? Kasi pipila ka pa sa bangko, magpapaload ka pa ng GCash mo, pipila ka pa sa bayad center. Kagandahan, kapag sapat na sapat ang load mo, mga ka-TokTok, tuloy-tuloy lang ang ligaya ng ating pagdi-deliver. And then also, paalala ko lang po sa ating mga TokTok operators, no? Kung meron po kayong mga rides, no,